ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Lo? Ito naman po si Joseph Poco. At ito naman po si Papa O, si Audrey Diaz. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na, dali. La 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 la. chika na namin dali. Ay, nako. Ah. Diyos ko, nakakaloka. Ang daming maiinit na issue ngayon. Ano Aloy. Ano Oo. yun, Tay? Hindi, si Vice Ganda. Oh. Tsaka si Ann Curtis o yung buong It's Showtime are under attack By whom? by some netizen na hindi nakagusto sa kanilang ipinakita. Yung sa akin, I call it satire eh. Yung we are under attack. Dahil ayun nga, maraming nag-call out sa kanila. Bakit daw hindi sila extra sensitive sa mga kaganapan? Bakit daw yung dinamak nila yung traumatic experience ng mga nasa loob ng Senado? Ano bang ano dito? Eh, meron nga kasi ng isang social media influencer na nag-post. Anong post mga like, parang ganito? Gaga. POSE yan. Post POST. Ang luma, Diyos. Oo ha. Lahat kayo nasa likod ganyan ng Diyos. Oo. Alam mo, kaya tayo ina-attack. Oo, ano po sa? Ayun nga, Nay, sabi niya ganun doon sa kanyang post. Part of it, sabi niya, I fully understand that comedy often involves satire, exaggeration, and humor drawn from current events. Comedy has an important place in society, and public figures are naturally subject to commentary and parody. However, I also believe there are moments where sensitivity and balance are important, particularly when the subject concerns fear, confusion, and public safety. So yun nga daw, parang inassume nila na yung joke nila Meme Vice tungkol dun sa We're Under Attack, tungkol dun sa Senado. Alam mo, ano yan eh, sumasabay yung mga show sa ganyan, ano? Alam mo lang pinagkaiba yan kung ibabalik yung abangan ng susunod na kabanata na isang parang current issues yung pinag-uusapan doon. Na minamak or isa siyang satire sitcom na ano yun, ma-offend tayo dahil ginamit doon. So parang ganito rin dito sa It's Showtime. Minsan pinagtatanggol ka It's Showtime ha. Kaya minsan yung mga komedyante naku-conscious ng magpatawa dahil nalilimit sila sa mga reactions ng mga tao sa kanilang gagawin na ang kanila lang naman na claim or ng kanila namang ginagawa ay nagpapatawa lamang para pagaanin ang buhay. Kasi masyado na nga natin siniseryoso. Di ba? Kung paano marami rin namang tumutuligsa doon sa the Senate is under attack. Ginagawan pa nga ng meme si Senator Alan Peter Cayetano, maging ang kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano, ginagawan din ng meme na nag-viral pa nga. So ano yan, magagalit din tayo doon. O ito kasi, kaya masyado sila nagalit kasi si Vice Ganda yun. Kasi si Jong Hilario yun. Kasi It's Showtime ito. Kasi si Ann Curtis ito. So kahit ang mga netizen, mamimili rin sila ng titigbakin. Mamimili rin sila na i-call out. Kasi parang tayo rito, tayo kinall out kasi meron silang hindi magandang narinig mula sa atin. O edi ko call out tayo. Ngayon sasabihin natin, ba't kami lang? Bakit sila ganito? Hindi, ganyan-ganyan. Eh kasi mas meme kayo. Mas meme natin. Nanggaling na rin naman dun sa nag-post na yun. Satire, yung mga saltang satire, comedy. So, ang subject matter po nun is yung current events na ginagawan nila ng lighter execution, kumbaga, di ba? So, yung mga ginagawa ni na Vice, sabi nga ng mga komedyante na paano pa kami magpapatawa kung lahat na lang siniseryoso. Eh, Tito, di ba napapasok dun yung sinasabi nila na dapat maging balance? Ay, huwag mong papasukin. Sa pintula. Na-i-balance naman daw yung ganun. Hindi nga. Siyempre, una, komedyante ka. For as long as may tumatawa sa joke mo, that's a comedy. Yes. Diba? Later on mo na lang marirealize, parang mali pala. Ngayon, pag sinabi ni na Vice Ganda, oo nga, mali kami doon, hindi namin siya naiisip, hindi kami naging sensitive doon, hindi kami conscious doon sa nangyari. Pag nag-sorry sila,
O di pag-amin yun na nagkamali sila. Mhm. Pag hindi sila nag-sorry, part yun ng comedy nila, part yun ng kanilang satire. Kasi nga, sa totoo lang, hindi lang naman ang it's showtime. Kung gusto nyo i-call out, i-call out nyo. Paano na yung ibang mga nagsabi ng mga hindi ka nais-nais sa Senado na mukha na raw si El Cruz? Paano yung mga tao na yung putukan sinabi nila is scripted? Tapos yung kay Pia Cayetano na sinasabi wala man lang nangumusta, pero meron naman palang nangumusta sa kanila kung okay lang sila, sumagot pa sila. O nga, Nay, si Senator Win Gatchalian, di ba, nakunan din na lumapit kay Senator Pia, sabi niya, uy, ako unang nag-text, ha? Oo. Diba? Diba? Oo. Tapos si Ping Lacson naman, si Senator Ping, sabi niya, oh, nagkakasaya kayo, nagkakakainan pa nga kayo doon. Eh. So, walang tensyon. Okay kayo. O, diba? Kahit si Senator Erwin Tulfo, may prayer pa si Erwin Tulfo, diba? Na sila ay nangumusta, kahit minority sila. Kaya rin sila umuwi nung time na yon dahil wala naman na silang talo sila Majority black lang yung nagmi-meeting at nagkakasayahan. At ano pa yung lumabas? Stage daw, yung putukan. Na tao dun sa hanay nila under the Senate President, 'di ba? Oo. Ang command responsibility sa Sergeant at Arms, 'di ba? Yun yung sinasabi. Oo. Alam mo yung kanya-kanya naman to ng opinion Iginagalang naman namin yung opinion na yan ng iba na sana maging sensitive sila dahil traumatic experience yung naganap. Tapos yung iba naman nakataas ang kilay, parang traumatic yan, nagkakasayaan pa kayo sa isang room. So, iba-iba yan. Pero yun po yung comedy. Yes. Siyempre naman, ba't naman papatawa si na Vice kung may nasaktan? Kung may nabaril? Ba't naman sila magpapatawa? Siyempre hindi. Saan sila nanggagaling? Doon sa salitang we're under attack, ginamit nila yon as parang kanilang comedy material nila yun. At saka tayo mga Pinitito OG, likas na sa atin yun na pag may mga nangyayaring sa ating bansa o kung kanino naman nagiging na talaga. Ginagawa natin ng Oo, katatawanan ng mga meme. or pinagagaan yung ating kalooban. Kalat na kalat. Agad-agad. Oo. Di ba na yung sinasabi, ang taba ng utak ng mga Pinoy dahil kung ano-ano naiisip na gawing meme. Oo. Ito nga yung usong-uso na yun. Hindi mo man lang ako kinumusta. Ay, Kung ano nang nangyari sa akin. Kasi galing mo sa kay Pia Cayetano, di ba? Oo. O ngayon, ano man sinasabi ng tao? Bakit kinumusta nyo ba kami na napakahaba ng pila ng LRT, MRT? Kinumusta nyo ba kami pag binabaha kami? Pag nasusunugan kami? Kinukumusta nyo lang kami pagdating ng eleksyon? Ano isasagot ng mga politiko doon? So wala talagang katapusan ito. Kaya huwag na kayong magdamdam. Ang importante, hindi ginamit yung the Senate is under attack ni na Vice. Yes, We are under attack. Yung salita lang na yan, sumikat na yun, ang ginamit nila. Naging mga punchlines Oo. na lang yung mga under attack, Correct. yung kamusta, Oo. di ba? Parang to tinan mo ito, yung top send up. Oh, Parang bakit? under attack ngayon ng top send up. Oh, bakit? Inaatake sila ng maraming gustong mag-download Oh. nitong top send up. Kasi nga, yung mga kaibigan natin, mga kababayan natin na nagtatrabaho sa abroad, naninirahan sa abroad, kapag gusto nila magpadala rin sa kanilang mga kaanak, sa kanilang mga kaibigan, ng sustento, ayuda, pambayad ng kuryente, Ng enrollment, pambayad ng bills, di ba? Ng utilities, ng tulong, di ba? Ng sustento. Talagang gamit na gamit nila ang top send up. Kasi naman ay fast, reliable, and safe. Oo. Diba? At saka walang Ilang transfer minuto fees. lang, oo. Oo, di ba? At ang taas ang palitan. Yun ang pinaka, di ba? Oo. Ang dami na natin kaibigan na kaharap natin mismo, nagkukumpara ng mga exchange rates sa iba't Oo. ibang mga platforms, O, di hindi ba? natin babanggitin yung iba. Talaga sinabi ni Tamerlane, 60.50 lang ang palitan dito sa isa. Samantalang sa top send up, 61.50. Oo. Oh. Diba? See, talagang mataas pa sila magpalit. Kaya yung mga wala pang top send up na nasa abroad ngayon Yes. at laging nanonood sa atin, ako, pag may nakita po kayong sa app ninyo ng top send up, ibig sabihin,
pwede dyan sa inyong bansa. Oo. Try nyo pong i-download. Para makapagpadala kayo rito. Pag mga first-time user kayo ng TapTap Send App, congratulations dahil meron kayong $20 mula sa TapTap Send App bilang Yes. pag-welcome sa inyo. Parang welcome drink yan sa Yeah. isang resort. Welcome bonus, kumbaga Yes. parang sa mga new subscribers. Magpapadala kayo kunwari ng $100 dito. So 6150 dahil 6,150 plus $20 pa. Ay, O yung katumbas ng 6150 na $20 pa. 1,200 pesos yun Kung sakali, di ba? Oo. Plus pa yun sa 6,150 na matatanggap ng mga kababayan o kamag-anak nyo na naririto sa Pinas. Diba? Oo, di ba ang taray? Ang Kaya saya. pala ina-attract ito, OG. Kaya, di ba yung nasa Eurozone? Oh. Ayan. Yan naman yung mga katumbas ng bonus nila na kung mga first-time users sila sa TapTap Send App. Kaya samantalahin nyo na, ayan Correct! Download na! US, ano pa yan, basta sa Eurozone. Pero paano ka nila ma-avail yan, Nay? Ayun yung bonus. Oo. Ayun nako, hindi gamitin nyo lang yung aking code, OGIETH or OGPH. Ay, gamitin nyo lang aking code, automatically makukuha nyo na yung $20 bonus na ipadadala nyo sa Pilipinas. Yes. Ako, Pero sa unang padala lang po yun Oo. Makakala ng iba tuwing magpapadala. First time use. Oo. So Ayan first na. transaction niya lang Ganyan po. kabongga ang TapTap Send. Winner! Ako ang dami na naman magko-comment dito, OG. Paano naman kami dito sa aming bansa? Sana meron daw din daw sa kanilang TapTap Send. Oo, malay nyo naman dahil inuunti-unti na ng TapTap Send App. Yan na ma-cover lahat worldwide. Naku, Tito OG, teka muna, maibang ako muna pala tayo. Oo. Ano na nga pala yung nangyari doon sa nalilink kay Julia Barreto? Si Lucas Lorenzo. Oo nga, Loy. Ay. Ano nangyari dun sa golf club ba yun? O ano? Oo nga, Diyosa. Ano nga ba nangyari? O baka alam mo. Hindi ko rin alam, pero baka may alam ka, Tito OG. O baka alam mo yun. Ay, Diyosa. Andito na nga. Ako na nga. Ikaw na. Oh. Ayun na, Nay. Kumakalat nga na sa social media ngayon, yung letter or parang memo ng The Country Club, yung TCC, Bakit? na sinasabi na permanent ban si Mr. Lucas Lorenzo dun sa kanilang club. So, hindi rin siya pwedeng pumasok, hindi rin siya pwedeng imbitahin, pati mga guest privileges, pati mga tournaments, hindi siya Tinanggal sa pwede. kanila. Oo. Tapos? So, ang daming nagtatanong kung bakit. Oo So, nga. ito, na isulat ng billionaire.com na meron daw silang source na nagsabi na allegedly, uminit yung ulo ni Lucas Lorenzo doon sa isang tournament at sinipa niya yung windshield ng isang golf cart. Tapos? Kaya daw nag-crack yung windshield. Hindi naman totally nabasag yung windshield, kaso nga lang na-damage daw. Kaya daw meron dalawang caddy na nag-report ng insidente. Ang nakakaloka pa daw dito na yung golf cart, hindi naman pagmamayari nung The Country Club, kundi my God. hiniram lang dun sa isang club member. So talagang totally banned na siya. Oo, yun nga Nay, kasi tanong naman nila ngayon, sa TCC lang ba siya banned? Hindi siya banned sa Manila Polo Club? Kasi yung sa TCC yata kanlubang isa lang yata yung may-ari nung ano. Pero na syempre, di ba, yung katulad niya, na-sanction siya, dahil may mga rules and regulations talaga sa mga clubs, di Ano ba? ba yan? Forever banned na ba siya? Nakalagay permanently. Oh my God. Oo, So, kayo permanent pakiusap pa yung ban. family? Oo. Ang nakalagay sa subject, permanent ban of Mr. Lucas Lorenzo, ha? Kung totoo man tong kumakalat na na memo from the country club. Isa muna, ang daming bawal-bawal. Ano pang kinalaman niya sa showbiz, Mama Loy? Yun nga, kaya siya na-viral. Dahil nga, Nalilink nalilink siya. si Lucas kay Julia Barreto. At may mga nagko-comment na, uy, teka lang, parang red flag yan kung may temper. Paano kung mag-asawa na kayo? Baka mamaya pag maintang ulo, ikaw yung masipa, hindi yung golf cart. Gano'n. O yung iba, hindi kilala. Sino ba si Lucas Lorenzo? Yung kapatid niya ay napangasawa ni Erich Gonzalez. Tapos yung isa naman ay napangasawa ng kapatid ni Julia Barreto na si Claudia. Kaya na-viral yun dahil niya. Siyempre, na-link or jowa ni Julia Barreto. Si Lucas. Pero ano na nga ba na? Jowa na nga ba niya? Ito na nga, balitang engaged na rin si Julia kay Lucas. Teka muna, kamusta naman sila ni Gerald Anderson? Di ba matagal na lang wala? Oo.
wala na sila. Oo. Alam ko single si Gerald. Ay, oo, Nay. Oh. At choice daw niya maging single. Sabi ba niya? Oo, kasi nung meron sila parang yung Stars on Stars, yung dalawang artista nag-i-interviewan, natanong siya ni Baron Geisler kasi dahil magkasama sila dun sa Blood versus Duty, di ba? Kung saan daw nag-a-attitude si Bella Padilla. Totoo yan. Oh, Diyos ko. Hanggang ngayon, issue yan, ha? Na nag-a-attitude si Bella Padilla. Ayun na nga, parang nag-aaway-aaway na sa set. Oo, dahil daw kay Bella Padilla. Totoo ba yun, Bella? Mabalik tayo kay Gerald. Oo nga. Oo, ayun na nga, Nay, kay Gerald. Oh. Sinagot ni Gerald yun, yung pagiging single niya. Oh, ano Gusto sabi? na sagot niya. Ay, ang ganda! Di ba? Gandang Haba, no? Ganda! Eto na yung sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Wala pa Ay, siya. teka! Plan on focusing on myself? Yeah. That's all I've been doing. Yun lang naman yung dahilan kung bakit din ako single. That's the only reason I'm single now because, I want to become a better partner, a better person, a better son, a better brother, a better provider. Magagawa ko yun if I focus on myself muna. I'm building the life I want in 5 years. I want to be that kind of person. I want to be the best version. I have to start now. So, focus muna ako sa sarili ko. At saka dito, napansin ko naman kay Gerald Anderson, masaya naman siya ngayon. Nakahiligan niya ang pagbabasketball at sumali sa mga iba-ibang basketball. Yung pa niya mahilig sa Oo, basketball. yung mga Actually, may paliga. team nga sila, di ba? Yung third floor. Parang enjoy naman siya, kaya mukhang masaya, parang hindi naman stress. So yun nga daw, yun yung na-share niya na he is preparing for the future and the kind of life he eventually wants to have, including building his own family someday. Kasi di naman na nga naman bumabata si Gerald, di ba? Kasi siguro pumapasok na sa isip niya yung pagsisettle down. So siguro sa kanya, habang single siya, ito yung preparation niya. Kasi di ba ganun na kapag single ka, di ba parang sinasabi nila, yung cup mo half full. Gusto mo, punuin yon ng pagmamahal sa sarili, na ayusin mo yung sarili mo, para pag umaapaw na yon, meron kang kapasidad na mag-share with your special someone, with someone you choose to live your life with. Meron ka naman pinag-sharean niya, Lord? Ay, pinupuno, hindi pa puno eh. Ha? Wala na. Huwag mga pag-ibig. Pinupuno. Kasi di ba, you can never give what you do not have. So kung ba gusto mo magbigay ng love, ng security, di ba, ng stability, kailangan i-prepare mo yung sarili mo na stable ka, secured ka, and punong-puno ka ng pagmamahal, di ba? Mama Loy, kanina sabi mo parang red flag yung isa. Tapos yun si Gerald Anderson, parang yan yung mga green flag sa mga babaeng tulad namin na ganyan yung mga perception sa buhay. Ang hinanong namin kasi alam mo hindi ka babae. Pero hindi siya sure. Hindi ako sure. Ano ang sabi mo doon, Mama Loy? Ay, hindi. Kasi syempre, kung bawang yung pipili mo namang partner, ganyan na mag-isip, di ba? May maturity na mag-isip about himself and about the family that he wants to have in the future. Green flag na yun pag gano'n, di ba? Julia. Kasi, di ba, kung ano may mga mistakes in the past na gusto mong baguhin ngayon, may mga bagay sa sarili mo na gusto mong baguhin na ngayon para sa kinabukasan mo, green flag yun, di ba? Anyway, maganda yun for Jeff para wala siyang mga Ganyan yung sinasabi mo na yan, di ba? Na may character development. Yes. Di ba? Tsaka naman, for every relationship na nadadaanan natin, natututo tayo dapat doon. Tama. Hanggang sa ending niya, ay, kulang pa pala ako sa maturity. Kasi meron namang dumating sa buhay mo, tapos hindi na naman kayo nagtagal, di ba? So hanggang sa eventually, makikita mo rin at matatagpuan mo rin yung katapat mo. Yeah. Di ba? Malay mo, sa bandang dulo, sila pa rin pala ni Julia. Oo, at parang si Donnie Pangilinan at si Bel Mariano. Sila di pa ba, rin ba? di ba nag-end na yung kanilang love team, kaya itong tayo sa wakas, yun na yung pinakahuli nilang pelikula na love team sila. Yeah. Ibinigay na nila, itinodo na nila dito yon. So, hindi naman natin alam, sinabi mo nga, malay mo si Gerald at si Julia pa rin sa ending. Yes. Malay naman natin kung ang ending nito si Don Bell pa rin. Lalo na at personally, diniem ako ni Donnie. Ano sabi?
Ay, Ganda. grabe! Oh, ikaw na! Grabe siya. Ano Ay. sabi ni Doc? Ay, paano? nagtataray. Paano? So yun yan. Ay, may ito! Ito. Yan. Gitna. Ayun. Oh. Ano Nag-DM nga sabi? si Donnie. Oh. Ito, OG, I personally invite you to watch yung Tayo sa Wakas sa premiere night. Oh. Sabi ko, touch naman ako. Oh. Alam mo, bihira sa mga artista nag-iimbita ng ng vlogger o ng reporter, no? Na personally. Na personal. Oo. Kaya naman sabi ko, sige, kuha ko. Ah. Kasi na-touch ako eh. Yes. Diba? Kasi yung ibang mga artista, ipinamamahalan nilang imbitasyon sa mga PR. Bahala na kayo Correct. mag-ano. Pero iba pa rin pag may personal touch ba. Yes. So yun, ako natuwa kay Donnie. Ako, di ba? Mm. Naisip ako ni Donnie, kaya invited kayo. Sana makareceive din kami ng DM. Oh. Diba? DM as in di mo gusto. Ha? Teka Di mo lang. gusto. Oh, excited na kami manood Yan, yan. sa May 27 ang showing ng Tayo sa Wakas, directed Wow. by Cathy Garcia Sampana. Wow! Kailan yung premiere? Sa May 26. Oh, I love it. Pero alam mo na, kung maraming nalulungkot na ito na malamang yung last na tambalan nila, Oh. marami rin namang nai-excite dahil parang sabi nila, what's next for Donnie and for Belle? Yan, ang ating Oo. abangan. Oh. Pero alam ko, nag-on ba sila dati? Alam ko, nag-on sila dati. Talaga? Hindi lang sila nagtagal at ano. Ano nangyari? Ba't nag-off? Naging kaibigan siguro na lang sila. Oo. Kumbaga, huwag na nating putulin ang relasyon. Pwede tayong maging magkaibigan ulit. So, yun nga ang nangyari. Teka muna, Tito Oji, meron ba kayang bago ngayon si Donnie? 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 Si Donnie Pangilinan. Siya? Donnie? Nalala ngayon si Shubi, di ba? Parang gustong-gusto nilang mahal. Hindi, fan lang ni Donnie si Shubi. Oo, sobrang ni fan Shubi. lang si Oh, Pero yung yung ibang love team ha, ganun yung ano. Pero hindi nga Tito Oji, may bago na nga kaya si Donnie, kaya tinapos na nila yung Don Bell. Alam mo, huwag muna natin sirain yung ilusyon ng mga fans. Ay, Baka ang ending tayo pa rin sa wakas. Yung Don Bell pa rin ang sa wakas. Kaya manahimik ka dyan. pero hindi kay parang may alam ka eh. Alam mo? Isipin ng mga tao gagawin. Oo. Basta manonood tayo. Malaman natin kung Correct! Oo. Baka bawi eh. Pagkatapos ng lang ng showing, baka hindi tayo ma-invite. Alam mo, hindi ka lang hindi doon. Hindi ko alam ang sabi mo. Wala! Para lang kasi may alam ka. Wala nga. Hmm. Ay, nako. Basta tayo sa wakas, mate. Yes! Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi po namin subscriber. Please subscribe now na. Click na yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamalot. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. And of course, we'd like to thank Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Galing Nandiyan po ako sila. doon, oh. Yes. Make-up kasi nga nagpa-facial ako. Diba? Oo, diba? Andyan lang po sila sa Mother Ignacia, tapat lang po ng ABS-CBN sa ground floor po ng Grandia Place. Yan, magpabook na po kayo for your mga facials, yung mga treatment, gaya po ng NB and the laser lift, ayan, diba? para skin tightening, ganyan. At saka, syempre, ang NB Ultra Slim. Oo. And of course, thank you, Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic! Yes. Para sa aming gorgeous ng ngiti! Sa aming winning smile. Yes, Thank you so yan ang much. nag-aalaga ng aming pong ngiti. Di ba? Oy, Diyos, sa pumunta ka na lang, sabi ni... Hinahunting ka na. Ni Doc JC. Oo. Yes, so wala pa ka maalaga, no? Diba? Diba? Ayan. At Oo. syempre pa, ang Ideal Vision, maraming Yes. salamat. At ang ating pasasalamat din sa Kimberg's Atelier. Ayan, Oo. yung may design ng ating bagong bihis na set ng OGDS Inspires. Ayan po. Ayan. Kaya kung gusto niyo magpabihis din sa inyong mga tahanan, ayan ang Kimberg's. Okay? Siya rin yung nag-ayos ng aming bahay sa probinsya. Ang Yes. Kimberg's. Ayan. Maraming salamat, Tita Tess. Tita Tess! Ayan. Siyempre pa, yung mga gustong mag-outing sa Tagaytay, ayan. Ayan. I-try nyo naman.
itong Las Casas Mirasol. Ay, galing lang ako dyan, Nay. Oh, diba? Nag-reunion kami ng mga high school classmates ko. Diba? Gusto nga nilang bumalik tuloy ng high school ulit. Yeah. Huh? Teka lang. Hindi, gusto namin bumalik ulit ng Las Casas. Yan din. Kasi nga, ang yabang ni Mama Lee, pinagmalaki niya dun sa mga kaklase niya. Ako nagbihis niya. Ay, ako nag-design. Ako nag-design niya. Oo, tayo nag-interior dyan. Correct. Pero hindi, syempre, nung dinesign naman natin yan, ang inisip natin na is yung comfort ng ating mga bisita. And of course, kailangan stylish, Instagrammable, bawat angulo, di ba? Yes, oo, yes. Kaya dyan na po kayo sa Las Casas Mirasol. At syempre, binilisan din ni Mama Lo yung ating studio na ginagamit for vlogging. Yes! Ayan. Kung gusto niyan mag-vlog dyan, mag-content, mag-pictorial, ayan. Mag-location shoot. Yes, tawagan niyo lamang po si Maita Martinez. Yes. Ayan po yung kanyang FB. At syempre, dyan lang po yan sa Marikina, malapit sa Marcos Highway. Ayan ha. At gusto din natin magpasalamat kay Dr. Cecil Perez. Ayan. Thank you, Doc. Doc Cecil. Ang obigayni ng Diaz family. Yes. Na obigay din na rin ng mami ko. At saka si Dr. Aaron Agdamag. Yes. Thank you so much mga doctors. Thank you po. Salamat po mga doctors po sila sa Delgado Hospital. Ayan. At syempre pa, ang aking panayam pa rin kay Wilbert Ross. Ay! Ayan, ang kanyang revelation kung bakit ayaw niyang kinukumusta siya. Ay! So, dapat hindi sila mag-uusap ni Pia Cayetano. Kaya kami kumakalat na mga memes tungkol dun sa love life niya. Oo nga eh. Oo. Basta panoorin niyo lang sa OGDS Inspires, di ba? Yan. At Diyosa, Yes, gusto ko rin po pasalamatan ng Headway Vera Salon. Headway Vera Salon. Yes! For my hair at saka yung NSP Studio shirt. Inspi. NSP. Oo, Inspi Studio Shirts at syempre ang Nail Cactus. Nail Cactus. Maraming salamat. Ay, nako, syempre pa. Ang Ultra Mega para sa murang bilihin, mga misis. Para malayang marating ng budget, di ba? At biro mo, marami ka nang nabili. May mga freebies pa dahil marami silang mga promo packs nga. Naman. Di ba? Oo. Tapos pagbayad nila, pwede pa sila mag-earn ng points sa kanilang mga suki cards. Oo. Na yung mga points doon na na-earn mo, pwede mo ulit ipambili Oo. pag nag-grocery ka next time. At may promo sila dyan, ano? Siyempre, magkakamit kayo mga pa-premyo. Ayan, Ay, ito ano ang yan? kanilang QR code, ano? Ayan, tutukan nyo lang ng camera yan at Yes. buksan nyo yung link na yan. Okay? For more details. Yes. At yung mga gusto magnegosyo na, 25,000 pesos lang po ang kailangan yung puhunan. Tutulungan kayo ng Ultra Mega na magkaroon ng sariling sari-sari store. At hindi Na lang may mga yan. freebies pa. Oo, tsaka may 2,500 pa sila Yes. na gift voucher. Yes. Kasi may mga libre pa mga lalagyan, mga garapon, mga Oo, sabitan mga ng mga pag-ipit. shampoo, Oo, di ba? oo. Kumpleto na. Correct. Grabe tumulong, no? Parang tumulong na din sila sa mga nagsisimula. Oo, Ano pa naman. ganyan ang White House Cares? Ay, naku! Ibang klase tumulong ang White House Cares para sa mga NCLEX passers, Diba? di ba? Ng mga nurses. Oo. Lalo na yung mga nasa ibang state na gustong lumipat naman ng New York. Ay, perfect! Dahil talagang tinutulungan ng White House Cares ang mga kababayan nating Filipino para makapagsimula ng buhay nila sa New York. Oh, Diba? yan mga pinapayaman ni Maring Rose Santos, yung Yes. mga Pilipino. Yes. O kaya puro Pilipino rin nag-asikaso sa amin nasa New York kami. Yes, we At miss sila, you! Sila yung sobrang pasasalamat dahil nga dito sa atin nabalitaan. Buti na lang nabalitaan namin sa inyo sa OTD Yes. Showbiz Update na merong White meron House palang White House Cares. Cares. Oo. Akala nila hindi legit. Naku, legit na legit po. Yes. Okay? At syempre may bisita tayo ngayon. Yes! Ang gwapo! Ala, naku, mag-ingat-ingat ka, Diyosa. Baka masampal ka ng nanay niyan. Malakas-lakas sumampal yun. Baka masuntok ka ng tatay. Oo, touch niya ako ngayon eh. Umurong-urong ka muna doon, Rosa. Palakpakan natin ang panganay na anak ni Christopher Rojas at ni Miss Gladys Reyes. Yes! Si Christoph! Yes! Sumero. Ay, ayun o. Gwapo! Thank you for having me again. No, it's such an honor to be here. Of course! Ay, ayun. Lumapit sa akin, ano ko? Mamaya, lawayan mo na lang. Lawayan mo mamaya. Wala naman bigla ko naalala itong si Christoph. no? Oo. Na dapat, ano ba, originally, ay isa siya dapat sa kasama dun sa PBB. Itong huling match. Ano nangyari pala, anak? Sa akin po. Hindi, kay Joseph. Ba't hindi na nakasali sa PBB? Paano na may salsa baby? Overage. Ang Oo, kalagay sa hikaw. Hindi naman po malata. O tapos, sige, go. Ano yun? Bakit anong dahilan?
maliban po sa music ko, I'm also studying pa po eh. So, I'm in college now, 3rd year. So, gusto ko po sana tapusin muna yun bago... Mas prioritize mo Yes, muna po. yung college mo Definitely. na makatapos Yes. kesa sumali sa PBB. Yes po. Hindi ka ba nangihinayang? Hindi naman po, because I believe that the right opportunities will come at the right time. And basta lang po may tiwala sa sarili, basta may tiwala sa Diyos, ay darating rin po yun. Ay, gano'ng budget. Yes, ganda ng sagot. Ang budget, ang panalo na yan. Oh, miss you? Oo. Pero sa bagay na Tito Oji, sabi din naman ni Miss Gladys, talagang napakasipag mag-aaral. Oo. Yun ang isang pinagmamalaki niya. Oo. Ikaw ba, dahil ang tatay mo ay si Christopher, nanay mo si Gladys, hindi ka ba nagkakaroon ng feeling na parang kaya ka nakikilala dahil sa parents mo? At Well, hindi dahil sa sarili mong husay, galing, sa sarili mong talent? Hindi naman po maiiwasan yun, no? Inevitable rin na, syempre mararamdaman ko yun from time to time. Lalo na pag, ayun po, mas kilala ako bilang anak nila kaysa sa sarili kong person. Identity. Diba? Yes po. Pero siguro that's something that I learned to be proud of, no? Dati medyo naiinis ako or medyo naiayamot ako if parang mas nire-refer nila ako bilang anak nila Gladys, Christopher Ross kaysa my own person. Pero over time, I learned to embrace it rin po. And I'm very proud to be their son. As I said in many interviews na rin. Hindi naman yun pipigil sa self-improvement ko or sa paghanap ng sarili kong identity. No? Basta lang po ulit, may tiwala sa sarili at sa kakayan ko. I think kahit anong mangyari, okay lang. O dahil matagal na sila sa industriyang ito, anong ibinilin o ipinayo sa iyo ng parents mo? Palagi ko po sinasabi, no, si Dad, he always tells me the quote, paa sa lupa, mata sa langit. Always be humble, no matter what the industry brings, always be authentic. Huwag ka papasok sa isang proyekto na alam mo naman hindi mo maibibigay ang Best mo. All, yes. Ilan taon ka na, Cristo? 20 po. Bakit ganyan ka na magsalita? Parang ang dami niya ng karanasan. Ang dami alam, ang dami ng words of wisdom. Samantalang si Josa, wala kami naririnig na ganyan sa kanya. Oo. Anyway, si Gladys naman, ano sinabi sa iyo? Si Mom naman po, since si Mom is yung mas showbiz sa kanilang dalawa, tsaka mas ma-PR si Mom. Alam niyo po yun. Siguro si Mom, sinasabi niya lang po sa akin na, ayun, yung typical mga sinasabi ng mga ina na parang always be polite, always be respectful, kasi first impressions may not last, but they matter. So, ganda yun nun, palagi pong nire-remind niya sa akin. At saka maganda kay Christoph na no, yung kahit na sabi natin na known showbiz personality yung mga parents niya, hindi siya yung parang feeling privileged, Yes, di ba? oo. At saka pinipili niyang gumawa ng sarili niyang pangalan sa industriya natin, di ba? Curious lang ako. Dahil si Gladys, pag ginigess sa mga shows, nananampal siya. Kasi pinapa-encounter siya ng kontrabida siya, mata pobre, ganyan. Ikaw ba in real life, nasampal ka na ng nanay? Actually, si Mom, Hindi, yes or no lang. Yes or no lang. Hearing ba to? Kasi Ano? answerable ba yes or no lang? Walang Yes, explanation? Yes. Yes. Bakit ka nasampal pero ng hindi nanay? kasing intense as yung nakikita niyo sa TV. Bakit ka? Anong rason ba Yung nasampal si tipong Christoph? makulit lang ang bata and minsan... Bata ka pa noon? Opo, bata pa ako. Aba, si Gladys, bata pala, sinampal na yung anak. Nakakaloka ka. Oh. Ayun. Pero tumino naman ako, so... all good. Oh, Diba? oo. Ayan, at least diba, hindi, gano'n naman talaga ang katwiran ko nga dyan eh. Kaysa naman ibang bata saktang ko. Eh, didisiplinahin ko na lang yung anak ko. Hindi ko naman didisiplina yung ibang bata, di ba? Baka magalit yung nanay at tatay nila. So, ganun din dito, di ba? Na yung kanyang parents, ganun siya din indisiplina. Pero hindi kayo sinasaktan. Hindi naman po. Very good. Si Mom, palagi po siya nag-reassure sa amin na mahal niya po kami. And kahit ano man mangyari, nandyan lang sila para sa amin. Mga ganun po. Alam mo yung boses niya, no? Maganda, soft yung boses ni Cristo. Iba yung timbre. Anong course mo nga anak sa UP? Hotel and Restaurant Management. Kaya music yung kinuha. Kaya maganda yung boses. Kasi pala yun. kakanta siya sa ano? Sa hotel. Oo.
Hindi, kakanta siya sa Barrio Fest. Hindi! Saan nagsimula Singing ko sa Wonder. Hindi. Iba. Okay. Yung music, parang ang layo yan. Akala ko music, ako tuloy ng pahiya. Oo. Bakit hotel and restaurant management? Kasi po sa akin, although I see music as my main passion, no, considering yun po yung mga outside factors, katulad ng may diner rin po kami. Oo. Meron silang That's Diner, Yes, yung yes. restaurant na minamanage at pagmamayari ni Tupe, ng tatay. Oo. At saka meron silang catering business. Yes, oo. Kaya ka nagkuha ng ganun para matulungan mo yung dad Para matulong rin po mo. ako. I'm also interested naman po talaga sa management courses. Kasi I find it na napaka-practical po siya. And yun yung mga tipong kailangan talaga ituro sa mga school and all that. Tama. Yes. So, mahilig ka rin magluto? Yes po, very much so. Anong favorite mong Napaka-simple lang naman niluluto ko. May mga beef tapa, tapos yung mga comfort food, katulad ng chicken tikka masala, yung mga Yung mga masala. Ano yun? Yung chicken na nasa sala. pasta. Oh. Favorite ko po Italian cuisine. Italian Wow. cuisine. Anyway, dumako naman tayo sa music ni Christoph. Ano mga genre ba ang gusto mo? Ako po kasi lumaki ako sa rock. Oh. Pero over time po, dinevelop ko sa sarili kong tunog. Kumbaga ngayon po yung tunog ko is more on pop rock. Na may konting halong folk or country. Uy, sample mo naman Kuya. Oo. Sample! Hindi, di ba? Uy, composer din siya. Ay, di ba nag-compose ka na? galing. Songwriter. O sige, yung kinompose mo nga, bato mo rito. Okay. Kahit Ito a cappella. Sige po. Ito pong title is Abot Bintay. Isa po siyang apology song na sinulat. Goes little something like this. Patawad, mahal ko, mga mali ay aaminin. Pagpapatawad dinig sa buong mundo, ang pag-ibig ay abot bituin. Mataas ang timbre mo, ha? Yes. Ba't hindi yan minana ni Gladys? Christopher. Mataas naman Yung heels lagi yun. Oo, kaya siya mukhang matangkad. Meron ka pa bang ibang song? Ayan. Yes po. Actually, may buong EP po ako sa Spotify and all digital streaming. Nasa Wow. Spotify ka? Yes po, Oh. Spotify and all digital streaming platforms. Ayan. Anong title ng Spotify mo? Ang artist name ko po is Christoph, Christof. Okay. And nandun rin po ang aking EP. Full name ko naman, medyo mahaba siya, Christoph Sommeru. Pero makikita niyo naman po yun pag kinlik niyo yung artist name. Anong favorite song mo na kilalang kilala? Favorite song ko po na, siguro parang karaoke go-to, gano'n. Don't Stop Believing. Ay! Opo. Sige, paano? High School Musical! Padinig naman! Don't stop believing. Hold on to that feeling. Street lights, people. Diba? Very rockstar yung dati. Nantaan. Alam mo, maraming gusto kang mapanood para mapakinggan nila yung playlist mo sa Spotify. Saan ka ba Ng live, mapapanood? diba? Yes, ng live. Yes po. So, on May 29, that's a Friday if I'm not mistaken, meron po kaming gig sa Marikina Riser Lounge, 7 p.m. po, doors open. Kasama ko po si Sean Dominguez. Okay. Yes, we're gonna have such a good time there. Marinig niyo po yung mga singles ko and of course, yung mga singles niya rin. And overall, good time lang. I hope to see you all there po. Yan! Si Chan Dominguez yung nasa It's Showtime. Yes. Oo. Wala na kayo relasyon. Wala naman. Ayan, sa The Riser Lounge. Riser Yes. Ito yung pag-aari ng ating kaibigan, si Tito Jun Isais. Yes. Ayan. Yan. Ito yung ginamit naming bahay. Bahay na pag-aari ni Tito Jun, ni Brad Pitt sa vlog. O yung may elevator na kung saan umihi si Brad Brad Pitt? Pitt. Oo, sa vlog ko sa OGDS Inspires. So magkikita-kita tayo dun, manonood kami. Yan! Ay, okay. See you po there. Ay, naku, surprise sana. Ay! Ano ba yan? Oo, ayan. I will see you there, ha? Thank you po. Yes. Good luck, ha? Sana mas sa mga susunod, mas malalaking venue pa. Yes. Ang Tama. makita natin si Christoph. Thank you, Christoph, ha? Yes! Congratulations in advance! For having me again.
Yes. Don't stop believing! Kay Krista. Kaya-kaya na rin. At syempre, ito pa rin po yung lingkod, Papa O, sila Ogie Diaz, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihit sa amin, ha? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time! La 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 la. Ichika mo na dali. Wow! Taas ng tinig niya talaga, no? Ayan, di ba? Ay, thank you, ha? Thank you, Thank Cristo. you po so much. Lagi ka ba nanonood dito sa amin? Yes po, actually, Oh. alam ko na rin yung ending. Hindi. Ito po. Uy, hindi! Mamangit ang mood. Mamangit siya. Uy, hindi! Ano ka ba? Dito lang tumama sa tagiliran. Wow! Doon umabot ang dulo.